Naman yung luma niyang balahibo na kusa na pong natatanggal. So pag ganito po, hayaan nyo lang po ang inyong alagang rabbit na kusang matanggal. Halimbawa, ito po. Ayan. Ayan, parang kinabit lang na piluka. So ito po yung balahibo niya na kusa na po yung naglalagas. Ayan. Na nagmolting na siya at waiting na lang nating tumubo. Ito po yung kanyang nakalbong balahibo. Ayan. Pero to, balbon to. So, pag nakapagpalit na siya ng balahibo, lalong bumabalbon. So, mas gumaganda ang balahibo ng rabbit pag sila ay nakapag-molting na. Kasi, so yun, what's up mga ka-rabbit? So, for today, ay ngayon na lang ulit tayo nakapag-vlog. 13 days tayong hindi nakapag-upload. At ngayon ay babawi tayo sa inyong lahat ng mga viewers na patuloy na nanonood. Kahit na bumababa yung viewers natin ay marami pa rin nagsishare. Maraming salamat sa mga sharer natin na laging patuloy na sumusuporta. So ngayon ang ating topic natin for today ay ang molting stage or yung paglalagas ng balahibo ng rabbit. Bakit nga ba nalalagas yung balahibo ng rabbit? Merong kasing mga nakikita ko sa group ng mga rabbit na nagtataka sila bakit yung rabbit nila ay nakakalbo or nauubos ang balahibo. Nakikita nila sa kulungan may mga balahibo na iipon. So don't worry, dahil dito sa video na to ay i-explain natin yung tinatawag na molting stage or yung paglalagas ng balahibo ng rabbit. So kung bago ka lang at magustuhan mo itong topic natin ay subscribe ka na sa ating YouTube channel. So ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang ating rabbit na nalalagas yung kanyang balahibo. So meron ako mga sample dito na tatlo yung mga rabbit ko na nalalagas yung balahibo. So explain natin kung bakit nga ba nalalagas ang balahibo ng ating mga alagang rabbit. So kukunin ko na muna sila. A few moments later. So yun mga ka-rabbit, so ito yung aking example ng rabbit na naglalagas ang balahibo. So ngayon, ito, explain natin kung bakit nga ba nalalagas yung kanilang balahibo. Bakit magugulat kayo, nauubos. So, ganito po yun. Ito po yung ating rabbit. Ayan. Ito po ay isang Holland Lap. At ngayon, kung mapapansin po ninyo, ito yung ating rabbit na ito. Buhol-buhol na yung kanyang balahibo at unti-unti na po yung natatanggal. Halimbawa ito. Pakita natin na kusa na po yung natatanggal. Ayan. Up. Ito po. So, ang tawag po rito ay molting stage. So, nagmo-molt po siya. So, ibig sabihin po ng molting ay nagpapalit po siya ng balahibo. Ayan. Yung lumang balahibo niya po ay kusang natatanggal at may tumutubo na po na bagong balahibo sa kanya. Kasi ang rabbit po ay dalawang beses nagpapalit ng balahibo sa loob ng isang taon. Ngayon po ay seasonal na dahil panahon na ng taglamig, magbe-bermans na. So nag-i-start na po na palitan niya yung balahibo niyang luma at bago na po yung tumutubong balahibo. Kasi tag-bermans, so dalawang beses sila nagpapalit, isang tag-init, isang taglamig. Halimbawa, ito po yung balahibo niya nung tag-init at ngayon na magbe-bermans na ay pinapalitan niya na ang kanyang balahibo. Mapapansin po ninyo, yung iba nagtataka at yung iba kala nila may sakit ang kanilang rabbit. So, don't worry po dahil ang rabbit ay normal lang po sa kanila na magpalit ng balahibo kasi dalawang beses nga silang magpalit ng balahibo sa loob ng isang taon. Kaya kung mapapansin po ninyo, ito po yung bago niyang balahibo, tumutubo na po. At ito naman yung luma niyang balahibo na kusa na pong natatanggal. So pag ganito po, hayaan nyo lang po ang inyong alagang rabbit na kusang matanggal. Halimbawa, ito po. Ayan. Ayan, parang kinabit lang na piluka. So ito po yung balahibo niya na kusa na po yung naglalagas. Yan. Meron kasi na yan, maglalagas. Pag babae po ang rabbit nyo at binubunot, buntis po yon. Iba po yon. Ibang senaryo po ang buntis na rabbit
pag naglalagas ang buntis na rabbit, so ang tawag po doon, nagne-nesting. So hindi po yun kasama sa molting. Kasi yung nesting na yon ay para sa kanyang anak at ito namang molting ay para sa pagpapalit ng kanyang balahibo. So yan po kung mapapansin po ninyo. So pag ganito po, hayaan nyo lang kasi normal naman talaga na sa rabbit na nagpapalit sila ng balahibo. Yan, kaya huwag kayong matakot na bakit naglalagas yung balahibo ng rabbit nyo. Nasa molting stage po siya. So nag-i-start po sa mga batang rabbit sa edad na 2 or 3 months. So nagmo-molting ang mga batang rabbit para palitan nila yung balahibo nila. Meron namang mga breeder na talaga namang nagpapalit kahit matanda na yung rabbit nyo. 2 beses pa rin po yung magpapalit ng balahibo sa loob ng 1 taon. Gawa ng meron tayong tag-init at meron tayong taglamig. So pag taglamig, magpapalit na siya ng makapal na balahibo at pag tag-init naman ay nagpapalit naman siya ng manipis na balahibo. Kaya kung magtataka kayo, meron kayong rabbit na nagbago yung kulay, so normal lang po yun sa nagpe-fade na kulay ng balahibo ng inyong alagang rabbit. So ngayon meron pa tayo rito mga iba pang nagmo-molting, so pakita ko na rin po sa inyo. So ngayon ito pa yung isa nating example ng pagmo-molting. At ito naman ay Mini Rex Blue. So kulay abo siya pero blue ang tawag sa ganitong kulay. Ngayon, kung mapapansin niyo, iba naman yung pagmo-molting nito kasi nag-i-start pa lang siyang magpalit. Hindi gaya nung kaninang pinakita ko sa inyo ay nakakapagpalit na siya ng bagong balahibo. Pero ito, starting pa lang po to ng kanyang pagpapalit ng balahibo. Ngayon, kung mapapansin niyo, itututok natin yung ating camera para mas makita ninyo yung linaw ng pagpapalit ng balahibo. So ngayon, ito po yung kanyang luma. Ayan, medyo split end, kumbaga sa buhok ng tao, split end. Pinapalitan niya na rin po yung bagong balahibo. Ito po yung pinapalit niya, ayan. Kaya kung mapapansin nyo, ayan o. Tapos kusa na pong maglalagas etong luma niyang balahibo. So ganito po yung sign pag bagong pagpapalit pa lang ang balahibo ng inyong rabbit. Ayan. Medyo makikita nyo siya ay paunti-unti at nagkakaroon na rin siya ng buhol-buhol na balahibo. Ayan. Ito po yung isang sample na starting pa lang. Papakita ko naman sa inyo yung isa na nakakapagpalit na ng bagong balahibo. So meron pa tayong isang papakita. At ito pa ang isa natin. So 3 pa lang yung nakikita kong nagmo-molting, 3 sa mga rabbit ko dahil marami nga yan. So 3 pa lang yung na-observe ko na nagmo-molting at nagpapalit ng balahibo. So ngayon ito naman ay ang ating Jersey Woolly breed. So iba-iba kasi yung breed ng ating alagang rabbit. So ito ay Jersey Woolly. So katunayan lang na kahit anong lahi nagmo-molting. Hindi lang porket ganito yung lahi, siya lang magmo-molting. Lahat po sila, kahit anong lahi, ay dumadaan sa molting stage. So ngayon, ito ang ating Jersey Woolly na nag-molting na siya at waiting na lang nating tumubo. Ito po yung kanyang nakalbong balahibo. Ayan. Pero to balbon to. So pag nakapagpalit na siya ng balahibo, lalong bumabalbon. So mas gumaganda ang balahibo ng rabbit pag sila ay nakapag-molting na. Kasi kumbaga sa buhok ay lalong umiitim, kumbaga sa buhok ng tao gumaganda. So ngayon ganon din po yung balahibo ng rabbit. Pag sila ay nakapagpalit na ng kanilang balahibo, lalong kumakapal, lalong gumaganda, lalong kumikintab. So yan po yung ating alaga. Kaya kung kayo ay ma-experience nyo yung ganitong mga senaryo o ganitong pangyayari ay huwag kayong mag-alala, especially sa mga beginners. Normal lang po na maglagas ang balahibo ng inyong rabbit. Basta ma-check nyo po sila kung may sakit ba, kung merong galis, kung merong barbering. So naglalagas din naman ang balahibo. Pag magkasama ang rabbit, naglalagas po yun kasi kinakagat. Pero kung siya lang mag-isa sa kulungan at naglalagas, so molting po ang tawag doon. Nagmo-molting sila sa edad nila na 3 months old or merong mas maaga na 2 months old, nagpapalit na ng balahibo. At sa edad nun, kahit breeder, ay 2 beses nagpapalit ng balahibo sa loob ng 1 taon. Yun nga yung taglamig at tag-init, kumbaga summer at tag-ulan.
Kaya ngayon ay magbe-bare months, so dadating na ang December. So nagsisimula na pong lumamig yan at doon na rin sila nagsisimula na mag-molting or magpalit ng kanilang balahibo. At yun na nga, kung ikaw ay nanonood pa rin ay maraming salamat. Bihira na lang tayo makapag-upload ng video dahil ayun nga, busy ako. At syempre, bumababa na rin yung ating mga viewers. So ewan ko kung bakit, pero salamat pa rin sa mga nananatili, salamat pa rin sa mga sumusuporta, at marami pa akong ituturo sa inyo. Siyempre ngayon, bago tayo matapos, ay mag-subscribe ka muna at mag-like, i-share mo na rin kung gusto mong i-share, at pakita ko na rin sa inyo ang ating kinabit na ceiling fan or yung kontra sa init, kasi nga mainit ang panahon ngayon, so maraming rabbit na nahi-heat stroke, kaya isa to sa mga paraan para makaiwas sa heat stroke. So naglagay tayo ng mga electric fan. Ito, ako lang nagkabit niyan. Ayan siya. Tapos ito pa yung isa. Ayan yung isa natin nilagay. So nabili lang natin yan sa Shopee at talaga namang mura lang, 165. Pero ang lakas na rin. Or isa-sample din natin kayo. Yung ating... Ito nga sa papakita natin sa inyo yung ating nabili sa Shopee. So kung gusto nyo rin na makatipid, so 165 lang to at makakatulong na sa iyong mga alagang rabbit. Halimbawa, sample natin. Yan, disabit lang naman siya. So ito po yung isa. Yan, makakatulong yan para mabawasan yung init. Tapos ito yung isa natin. Yan, tuwing tanghali lang natin sila binubuksan. Yan. At yun na nga, bago tayo matapos ay maraming salamat ulit sa inyong mga suporta at sa mga nanonood na gustong bumili ng rabbit. So meron tayo ritong mga murang rabbit na lang. Meron ako ritong mga kits pa. So for reservation pa lang po sila. Yan, mga ganito pa kaliliit. Marami tayo dyan. So PM nyo lang ako pag gusto nyo ng mga murang rabbit, kasi marami rin akong ibibigay na freebies sa inyo, vitamins, feeds at alpha hay. So freebies ko po yun. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay meron ulit kayong natutunan sa aking munting videos at ang aking small rabbit cage. So let's go!